Ano ang bloodline nung ibon ni Sir Kenji? Eto na po. Yung isa po dun sa parent nung nag-champion na ibon o nag-solo clock ng PHA ay yun. So magandang hapon mga kabida. Gaya po ng aking pangako, dudugtungan natin yung ating pong kwentuhan nung nakaraan tungkol sa pinakatampok ngayon, pinakasikat na panalo. Walang iba kundi yung solo PHA clacker, solo clacker na ibon ni Idol Manuel Bautista. Yan, as promised, February 12 nung tayo ay nangako sa inyo na ngayong Sabado o kahapon supposedly, pero dahil nga Valentine's Day, inuna natin ang ating pong kabiyak, no? Ang date ng ating kabiyak kaysa sa pag-iibon. So, of course, hindi natin pwedeng hindi top din ang ating pong nabitiwan salita. At today, ngayon, ayan, tatalakayin natin ang mga bagay na may kinalaman dito sa solo clock, ano? Sa bagay, mga bagay na akin lang nalalaman. Ano lang ito? Gusto ko lang kayong bigyan ng perspective. Sino ba si Bro Manuel Bautista, and much more importantly si Sir Kenji, no? Si Sir Kenji being, sabi nga sa salitang English at sa kanta, the wind beneath my wings. Bigyan ko muna kayo ng konting background. Ano ba ang pagkakakilala ko? Paano, meron ba akong bagay na nalalaman tungkol kay Bro Manuel? Sige, umpisa natin kay Bro Manuel. Just to give you a glimpse, ano, of our relationship din bilang magkaibigan ni Bro Manuel. Way back 2016 nakilala ko yan, si Bro Manuel. Hindi ko lang maalala ano exactly yung bagay na nagpaano sa amin, naging kumbaga bakit kami nagkakilala. Ang maalala ko lang, si Bro Manuel ay naging close naging close friend natin yan, to the point na pumasyal yan dito sa ating probinsya. To the point na tayo pinahiram ni Bro Manuel ng lahat halos ng mga treasured breeders niya. You can ask, pwede nyo tanongin si Bro Manuel. Napakabait po niyan. Halos lahat ng mga gaganda niyang breeders pinahiram niya sa akin. No? Yung mga wandalay niya, pinahiram niya dito sa La Union, pinadala niya talaga. Ang hirap ang magpadala nun ng kalapate, pero gumawa siya ng paraan. Gumawa kami ng paraan para mapadala dito. And eventually nga, nagamit ko ang ilan sa mga lines ni Bro Manuel. Yan ang tao na napaka selfless, no? Hindi yan tipong bibigyan ka ng alaga o ng mga bagay-bagay na may kapalit. Basta gusto ka niya bilang kaibigan, ay susuportahan ka niyan. So Bro Manuel, hindi man tayo ganun ka madalas nang nagme-message sa isa't isa. Shoutout sa iyo and congratulations bro sa napakalaking panalo so far, no? So far, alam ko na bahang-baha ka na ng blessing at panalo, no? Pero this one again is truly remarkable and one of the, I think, biggest of your wins in your career as fancier. Ayan. So congrats bro. Now, doon na tayo kay Idol Kenji Graciano Panagiton. Okay po. Actually, gaya nung sinabi ko, nagkakilala kami ni Sir Kenji through Bro Manuel. Nagkakilala kami way back mga 2017. So through Bro Manuel, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng ibon ni Sir Kenji. At hindi ko malilimutan dahil yung ibon na yon ay inalagaan ko ng halos 2 taon, ano? At nung inilaro ko siya unang-una sa North, then naging finisher siya ng North. Hindi ko tinuloy dahil nagkaroon siya ng mga sakit na malala. And then ginamot ko and inilaro ko eventually ng South. And that was my first win, biggest win sa South, dahil yung ibon na yun inilaro ko sa isang 600 kilometer race sa Matong, Sorsogon, at eventually siya ang nag-first overall after ng karera. Yan, so doon pinangalanan ko yung ibon na yun ng Kenji. Yan, hindi ko malilimutan si Kenji. Isang Johnson Burkirk at si Sir Kenji ang mismo nag-breed ng ibon na yun. Ayan. So, ano ba ang pagkakakilala natin kay Sir Kenji? I believe na istorya ko to doon sa ating vlog noon nung dinalaw ko siya nung
I think that was 2022, no? Or 2023 nung pumunta ako ng Cavite. Kung tayo mga ordinary fancier, nasa level pa lang, kung grade 1 to grade 12, si Sir Kenji, siguro andun na sa grade 11. Andun na siya. Tayo siguro mga ordinary fancier, baka andun pa lang tayo sa grade 2, grade 3. Katulad ko, no? Andun pa lang tayo sa level na yun. Si Sir Kenji, advanced na siya. Ganun na siya kalawak at kalalim mag-isip, no? At mag-estratehiya. Anong gagamitin niya sa pagsiselect ng mga ibon? Anong mga criteria? Ayan. So, inspiration para sa atin itong panalo ni Sir Kenji. Siyempre, siguro sabihin ng iba, swerte lang yan, ano? Yes, masabi natin ang swerte. Possible na yan ay isa sa element ng pagkapanalo ng ibon. Pero time and time again kasi ang mga alaga ni Sir Kenji na ibon ay nananalo, no? Yung line ng ibon na to, no, actually ay kadugo mismo din. I think half brother ng isang first overall champion, no? So hindi na yon tsamba, hindi lang yung swerte. Meron po talagang kasama yon na tawag dito, elemento talaga ng husay, no? Husay galing sa pagpili ng maayos na linyada, husay sa pag-aalaga ng ibon, ano, yung selection, no, andyan na lahat yan. So hindi lang swerte ito, no? Kasi ang swerte kung nangyari lang isang beses, pero ilang beses na po na napatunayan ni Sir Kenji yung husay niya sa pagpili ng mga pair na kanyang pagbabanggain, and eventually naglalabas po ng mga magagandang panalo. Ayan. So without much ado, alam ko marami nag-aantay ng katanungan na ito. Itong next, and I think the ultimate question of the day. Ang tanong siguro na iniintay ninyo, ano ba ang bloodline ng ibon na inilaro ni Bro Manuel na solo clock, na nag-clock sa karera ng PHA nung nakaraang linggo? Gusto nyo bang malaman? Ito paano kung sasagutin, ganito na lang, ano. Sasagutin ko po yung kalahati ng tanong. Yung kalahati ng tanong, pwede nyong itanong kay Bro Manuel o kay Sir Ken. Okay? Ayan, to be fair with them, sila na mag-reveal ng kalahati. I believe na i-reveal naman ito ni Sir Kenji sa maraming mga tao nagtanong, kasi si Sir Kenji ay napaka-honest at transparent na tao. Sabi nga kung anong nakikita mo, what you see is what you get. Ayan. Ano ang bloodline nung ibon ni Sir Kenji? Eto na po. Yung isa po dun sa parent nung nag-champion na ibon o nag-solo clock ng PHA ay may bloodline na Battenberg. Ulit-ulitin ko. Ang tanong, ano yung isang magulang? So, kung may gusto kayong malaman dun sa local line na pares ng Battenberg, ang sasagot dyan ay ang ating mga idol. Sila na, si Bro Manuel o si Sir Kenji, kung gusto nyo ng pagdilinaw pa doon. May isa pa akong isi-share sa inyo. Isa na lang. Ito, Sir Kenji. Pabagitin ko na dito. Ako po, taos puso yung pasasalamat at paghanga sa aking idol. Noon pa, no, sabi ko nga, bago pa siya nakilala, bago pa nanalo ng ilang beses ang ibon niya, both international OLR o dito sa local, ako na po yung buntot ni Sir Kenji. I mean, lagi-lagi akong sumusunod ay as a follower, sabi nga, sa kanya, no? Tinitingnan ko, binabantayan ko yung mga breeding niya, no? Yung mga ibon na nilalabas niya. Nakatutok ako lagi. Bago pa siya nakilala, bago ba itong big win niya sa PHA. And truly grateful po ako dahil hindi ako humiling, pero ang aking idol na si Sir Kenji ang mismo nagsabi na ako ay bibigyan niya ng lahi mismo ng kanyang solo clock sa PHA. So salamat po Sir Kenji. Salamat po sa balitang ito at sa biyayang ito mula sa inyo.
looking forward dyan sa magiging gift nyo na yan at iti-treasure po natin yan. So sa kalusukuyan po, meron po tayo dito sa loft natin na 4 na line o 4 na ibon ni Sir Kenji kung di ako nagkakamali. 4. Papakita ko po sa inyo yung mga ibon. Ito po yung mga ibon natin na galing kay Sir Kenji. Ayan. Ito po yung umbirka. Ito naman yung hen na Hardy Kruger, yung kapatid ng first overall. Ito po yung cock na Hardy Kruger. Ayan po siya. Pure na Hardy Kruger po yan. Dito naman po tayo, naka pre-con kasi yung ating isang Kenji line dito. Ito po yung Binstra. Galing sa S1 OLR po yan. Naka pre-con po yan. Ayan. Dito ko nilagay para makalipad-lipad siya habang kinukondisyon natin. Ayan po. Galing kay Sir Kenji yan. Si Plojo. Basta ito po yung mga magagaling na ano niya, mga line niya ng Binstra. Returning Plojo ba yan? Ayan. And meron po yan na ano dito. Ayan po, ito. Yung Binstra Rafaelo ko po. Ayan, naka ano yan, kumbaga naka alam nyo na. 4 na ibon po na to ay mismo siya ang nag-breed, ano? So, ayun, maraming pong salamat sa inyo pong pagtutok at pag-abang dito sa kwentuhan na ito. Laban lang, tiwala lang. Gaya na sinasabi ko, kayo kasi ang tunay na bida. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Maraming po salamat at magandang hapon sa inyong lahat.